All right, yes, welcome to my channel, Share Your Story, Ronnie Harobel. And matagal-tagal tayong hindi tayo nakapag-upload, mga kaibigan, dito sa YouTube. Or to all my friends, thank you for all those people are always supporting my channel. But anyway, we will talk about what happened right now in our situation because of the Typhoon Verbena, another typhoon. Karaan lang lately or last week, the Typhoon Teno are destroying our province. Well, not only our province but other also provinces in here in the Philippines. But this time again, Typhoon Verbena or but anyway, maunlan lang siya. It's only rainy day. It's raining, but it produced about flooding. And you know about the situation. You know why? Because of the flood control, corruption, uh, going on here in the Philippines, and the billion of money was mm, corrupted by some people in the politics, in the position, or even in the government. Well, wag na tayong pagtutumpig pa kasi alam naman po natin itong lahat at hindi po itong matatago at kaya po'y marami pong nakaranas ng ganitong sitwasyon. Kanina, well, aking anak ay sabi ko nga kahapon, uh, ulan lang naman sabi nga ng pag-asa. Pero, ina-alarm pa rin ang kung saan nagkaroon ng baha. Last week ng Typhoon Tino, marami po talagang namatay. Sad to say that. But ganun po talaga. But this time, ito naman po ang nangyari. At kailangan po maghanda. Well, kaya kailangan naman po nating magbigay na naman po ng kahit papaano ng bigas po sa ating sa aming church. Kaya mamaya ay I will try to visit them kung ano po ang pwedeng magawa. Kung kailangan po talaga mangutang na naman tayo ng bigas just to help them. So, natural na ganun po talaga ang buhay. Sa church ay talagang kailangan ng tulong-tulong. We need to help one another in this time of na di maganda pong situation. So, sa totohanan po talagang nakakalungkot po talaga kung talagang ididiin natin yung problema patungkol po sa politics ay talagang grabe at parang personal na nangyari ay lalo na po sila yun sa posisyon. Kaya marami po talaga naghirap at nagugutom ngayon kasi billion-billion ng pera na wala po sa Pilipinas. Ganun po talaga. But anyway, next video natin ay ating pong share your story yan. Patungkol doon sa puntahan ko mamaya. At sana po maging tuloy kayo mag-support po sa aking channel, Share Your Story, Ronnie Harabel. Hindi pa kayo nagpag-subscribe, please subscribe my channel, Share Your Story. Okay? And don't forget to click the notification bell and click the like and comment in the comment section. Okay? According to this video. Anyway, ito na po. Kasi kanina po, ang aking anak ay pauwi na po kasi nagtatrabaho sa call center. So, yun po nga, talagang napakahirap po talaga sabihin po talaga ng ganyan mga klase. So, ito po ang aking share ngayon.
yan po ang nangyari sa talagang ano siya, yung heavy traffic ang nangyari po kaninang umaga kasi talagang grabe ang baha po, no, sa Bacolod, halos buong Bacolod, hindi lang po ba halos buong Bacolod, pati pong ibang lugar, pero prior po kasi alam nyo, ang nangyari po dahil sa basura. Nakakalungkot po talaga. Dahil nag-stuck yung basura. Well, yun po. And kaya po nagkaroon po ng matindi. No? Basura mo, babalik sa'yo. Yung mga taong nakatira po sa mga ilog, please, o kahit hindi po sa ilog, yung basura natin ay ilagay po natin sa tama. Okay? Kasi sa atin din po yung balik. Tayo rin po ang magsasuffer. Right? Alright. So, ito ngayon ay ating kong share din. No, atong nangyari dito sa mga baha. Amo na siya ka K5 ang Purok Bars diri sa Barangay Sigang Airport. Karon nga makita naton ini nga sitwasyon. May ara pa sa mga pila ka mga himata nila nga wala pagid mare nga ato pa sa ila sini nga puloy-an mga K5. Taas na gid ang tubig oh. Amo na sa sulod ko matanawon sa K5 mo na sa ang gym sa Purok Bars mo makita naton ho. Baruto na ni ang nagasulod dito agud matanaw ining sitwasyon sa mga tao kay 5 grabe dalong na daw kay ara ba kita sa walaw atop na kay 5 sa mga karinderya dira sa sulod Pilipinas grabe. Okay, so ito pang isa, marami pong video, ito lang pong kinuha ko para just to show, ipapakita po na ganito po ang nangyayari talaga sa Bacolod ngayon. Kaya yung hindi tayo makapagbiyahe nito. Well, actually, malayo kami sa Bacolod, although it's neighboring city. We're the next in Bacolod City, that's Bagos City. So, mamaya ay bibisita din po tayo. At ito po ang mga kalagayan ngayon sa Bacolod. Talagang grabing baha na. Hindi mo talaga mapigilan yan kasi yan po ang mga sitwasyon na nangyari ngayon sa ating panahon na kailangan po talaga nating maghanda. Kaya lang, simple sa hirap na ngayon ng buhay, paano pang tao makakaahon nito? Paano pang tao mabuhay ng talaga yan. Well, kita. Yun ba po is bubong. Okay. Yan po ay sa K5 po yan na kuha na report. Well, yan po ang sitwasyon, ang kalagayan po namin dito ngayon sa lugar ng Negros o kaya sa Bacolod po. So, hopefully na maging maayos na at mabilis po ang sana yung kanyang mawala po yung baha.
Kasi alam nyo, nagka-high tide pa at matinding basura pa ang talagang kaya ganyan po. So, ano bang nakuha natin dito? Okay? Siyempre po, hindi lang po sa flood control project nangyari, ganoon din po sa atin nangyari. Kasi, ano din po tayo pabaya, no? Parang wala tayong concern, parang wala tayong pakialam, at isa rin po ang basura niyan. So, sino bang maghirap? Mahirap na tayo at wala na pong yang mahirap magsalita pero katotohanan talagang wala na hindi na rin kaya ng ating mga naiwan ng mga politics dyan sa see dahil po ay sasabi nila wala na pera ang Pilipinas. Ay nako. Well, dito na lang po tayo. This may update po, Sir Story Ronnie Harbel. Ito po ay bagyong Tinong. Bagyong Verbena na naman po. Okay? So, mag-ingat po tayo at hindi pa to po, habang may buhay, mayroong pag-asa po. At hindi pa po tapos ang ating laban sa habang tayo nandito nabubuhay sa mundong ito. Okay? So, maraming salamat for listening to me, Sir Story Ronnie Harbel. Don't forget to like and comment the comment section according to this video. And of course, subscribe to my channel and click the notification bell for the new video update. God bless you all and see you again in the next video. Bye-bye.